Samantala, sa kauna-unahang kasaysayan po sa Philippine National Police, nanay talaga bilang hepe ng pambansang pulisya ang isang graduate po ng Philippine National Police Academy o PNPA. Kaya kunin natin ang reaksyon o sentimiento ng mga pulis dyan sa Campo Crame live. Magre-report sa atin si Mar Gabriel. Mar, kumusta ang sentimiento ng mga pulis dito sa pagkakatalaga kay General Torre? Alex, masayang-masaya lalo yung mga alumni ng Philippine National Police Academy dahil ito yung unang pagkakataon na isa sa kanilang mga alumnus ang mauupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Umaasa naman itong si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil na ipagpapatuloy ni Torre ang mga nasimulan niyang programa sa PNP. The incoming PNP Chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. Tinapos na ng Malacanang ang guessing game sa susunod na Chief PNP. Si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre ang napili ng Pangulo para pumalit sa magreretirong si General Romel Francisco Marbil na matatapos na ang term extension sa June 7. Gagawin ang turnover ceremony sa Lunes, June 2, na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confident. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute, because no one can question the use of that discretion. Ang pagkakapili kay General Torre bilang ika-31 Chief PNP ay maituturing na makasaysayan para sa Philippine National Police Academy. Si Torre na tubong hulo-sulu ang kauna-unahang PNPA alumni na uupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Produkto siya ng PNPA tagapaglunsad class of 1993. Sa maiksing post sa social media, pinasalamatan ni General Torre ang mga sumuporta sa kanya. Ikinatuwa naman ni General Marbil na may napili na ang Pangulo na papalit sa kanya. Sabi ko nga, we're so happy na talagang at least yung mga tao na wala nang pangamba na talagang tuloy-tuloy po yung programa natin. Kung mas senior, it will be better for the Philippine National Police. Para tuloy-tuloy po yung reform po natin, yung internal training po natin. And sabi ko yung pagbabago, magandang services sa Philippine National Police at sa mga tao natin. Bago maging hepe ng CIDG, si Torre ay naging Provincial Director ng Samar Police Provincial Office. Naging Director din siya ng Quezon City Police District, kung saan pinasimulan niya ang 3-minute response. Pinamunuan niya rin ang PNP Communication and Electronic Service bago siya itinalaga bilang Director ng Police Regional Office 11 o ang Davao Region Police, kung saan pinangunahan niya ang pag-aresto kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Matapos ito, na-promote siya bilang hepe ng CIDG, kung saan pinangunahan naman niya ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipad patungo sa kustodiya ng ICC sa the Netherlands. Isa ito sa mga posibleng naging basihan ng Pangulo sa pagkakapili sa opisyal. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. 54 anyos na si Torre at may 1 taon at 9 na buwan pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 11, 2027. Alex, kasabay ng pag-upo ni General Torre bilang hepe ng pambansang pulisya ay tila pagsasarado naman ang pintuan para naman sa mga alumni ng Philippine Military Academy na natitira pa dito sa hanay ng PNP. Yung class 92 kasi ang pinakahuling batch ng PMA na natitira ngayon dito sa pambansang pulisya. Alex? Okay, Mar, kung tutuusin, no, parang marami siyang nasagasaan na mas senior sa kanya dyan. Pero hindi na bago yan dahil nung nanungkulan si Pangulong Duterte noon, naitalaga ang kanyang malapit na naging PNP chief. Walang iba kundi ang ating senador ngayon, Bato de la Rosa. Nung comparison natin, nung panahon ni Bato de la Rosa at ngayon, itong si General Torre na magiging PNP chief, sa tingin mo ba, meron bang mga, alam mo, animosity dyan? May mga senior na, uy, hindi ako napili ng Pangulo, pero mas bata sa akin yan.
Yun nga Alex, no, gaya ng nabanggit mo, normal naman sa PNP at hindi na bago yung may mga nauupo na mga mas batang opisyal at naitatalaga bilang hepe ng PNP. Gaya ni General De La Rosa na noon ay 1-star pa lang. At sa kaso ngayon ni General Nick Torre, at least ito ay 2-star general na uupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Normal yan, Alex, nung kasagsagan ng pilian, kanya-kanyang papogi at kanya-kanyang diskarte, syempre, yung mga nababanggit na pangalan, no, para maipresenta yung kanilang sarili at yung kwalifikasyon na maaring mamuno dito sa PNP. Pero usually, Alex, kadalasan naman pagka nakapag-announce na ang Pangulo ng kanyang chief PNP, lahat naman ito, maging yung mga senior officer ng PNP ay talagang nakasuporta na doon sa itatalagang bagong hepe. Ang sinasabi nga ng PNP, they will rally behind the new chief PNP. So yan ang kadalasang nakasanayan na dito sa PNP at inaasahan na lahat sila kasama yung mga mas senior pa kay General Torre ay susunod sa kanyang mga programa na ipatutupad bilang hepe ng pambansang pulisya. Alex. At susunod yan, siguro Marno, by June 2, magkakaroon ng rigudon at reshuffle ng mga posisyon, especially doon sa pinakamataas. Yan usually ang nangyayari, Alex, pag may bagong hepe ng PNP, syempre ipepwesto niya yung mga kanyang may pinagkakatiwalaan din, no? Gaya ng pagkakatalaga sa kanya bilang chief PNP, yung trust and confidence sa kanya ng Pangulo. Syempre, siya rin bilang leader ngayon ng PNP, kailangan masiguro niya na yung mga itatalaga niya sa pwesto ay may tiwala niya at kumpiyansa siya doon sa kapasidad na pamunuan yung iba't ibang unit sa PNP. Pero hindi naman agad-agad yan, Alex, dahil nagkakaroon pa ng panahon dyan para i-reevaluate yung performance nitong kanilang mga ground commander. Alex. At siguro pang huli, Marno, kanina nakausap ko sa Radyo Agila ang Pangulo ng VACC at ang kanyang binabanggit nga sa pag-upo nitong si General Torre, ganun pa rin yung internal cleansing sa hanay ng kapulisan. Yan na sigurong isa sa mga dapat niyang gawin, Mar. Yes, Alex, katunayan, maraming mga grupo ang umaasa dito sa mga programa na ipagpapatuloy ni General Torre kasama na nga yung anti-criminality campaign dahil nabanggit nga ng Pangulo na napahanga siya dahil lately bumababa yung mga figura patungkol sa crime rate dito sa bansa. Ang gusto ng Pangulo ay pagpatuloy yan, magtuloy-tuloy yung pagbaba ng mga naitatalang krimen dito sa bansa para nga masiguro yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel, ang Pangulo ng PNP Press Corps. Diyan po sa Campo Crame. Maraming salamat sa iyo, mata natin, diyan po sa Campo Crame.